Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys, no, tungkol naman sa buhay Christian, no? Kung bakit nga ba ang hirap ng buhay na dinadanas ng totoong Christian, no? Yung totoong alagad ng Diyos, no? Kung kiniklaim nyo sa sarili nyo na Christian kayo pero ang pamumuhay nyo ay normal na normal pa rin, no? Siguro may mali sa lifestyle nyo, no? May mali siguro sa pamumuhay nyo kaya hindi kayo dumadanas ng matinding pagsubok, no? Pero sa totoong Kristiyano, base sa experience ko, hindi talaga madali ang dinadanas ko dahil araw-araw dumadanas ako ng spiritual warfare. Grabe yung mga pagsubok na dinadanas ko sa araw-araw dahil nga ako ay true follower ni Jesus Christ, no? As in, noong nag-decide ako na magbagong buhay, mag-decide ako na maging born again, no? Doon nag-umpisa yung hirap ng dinadanas ko, no? Sobra talaga yung mga pagsubok, guys, as in. Kung iba-iba lang, no? Sumuko na, hindi na kinaya sa dami ng mga pagsubok, sa dami ng spiritual warfare na kailangan kong paglabanan, kailangan kong ipasa sa araw-araw, no? Hindi talaga madali, ako na yung nagsasabi sa inyo, no? Sa lahat ng mga nagki-claim na Christian tapos namumuhay pa rin ng normal, sana all. Pero alam ko kapag ganun ang uri ng pamumuhay nyo, Christian kayo tapos normal pa rin kayong namumuhay, malamang may hindi tama sa pamumuhay nyo, may hindi tama sa lifestyle no, kaya hindi kayo pinapakialaman ni Satan, no? Hindi kayo pinapakialaman ng kalaban, pero katulad sa akin na talagang pinapractice ko talaga sa sarili ko na maging true follower ni Jesus Christ, no? Hindi talaga madali, as in, ako na nagsasabi sa inyo na hindi madali, no? Kasi si Jesus Christ mismo, sinabi niya yan sa scripture, no? Sabi niya dito sa Matthew chapter 16 verse 24 to 26, no? Then Jesus said to his disciple, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life, they will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Diba? Si Jesus Christ mismo ang nagsabi na kung sino man daw yung naghahangad na maging alagad niya, no? Anong sabi dito? Kailangan ikaila natin yung sarili natin, no? Kalimutan na natin yung mga earthly desires natin. Kalimutan na natin yung mga pag-gratify sa flesh natin. Kalimutan na natin yung makamundong hilig natin. Kalimutan na nating pagnanasa natin sa mga bagay-bagay. Or kalimutan na natin yung sarili natin, no? Ang sabi dito, pasanin daw natin yung cross natin, di ba? Kaya hindi talaga madali. Dito pa lang sa sinabi ni Jesus Christ, talagang malalaman mo na hindi madali ang buhay ng Kristiyano. Kasi anong sabi niya? Kung sino man daw yung naghahangad na isalba yung sarili niya, no? Ay mawawala daw niya ito. At kung sino man daw yung mawawala yung sarili niya para kay Jesus Christ, para sundin si Jesus Christ, ay mahahanap daw niya ito, no? Ibig sabihin, mapagkalooban siya ng eternal life someday, no? At saka nakasaad dito, ano daw ba ang kabutihan na maidudulot sa isang tao na makamtan nga niya ang buong mundo, mapasakan niya nga ang buong daigdig, di ba? Maging successful man siya dito sa mundo, no? Makukuha man niya lahat ang gusto niya, pero mawawala naman ang kaligtasan niya, yung buhay niya naman ang kapalit, di ba? Hindi naman siya mapagkalooban ng eternal life someday, di ba? Kaya anong kabutihan ang maidudulot noon kung naging successful ka nga sa mundong ito, naging famous ka nga sa mundong ito, pero yung kaligtasan mo naman ang mawawala sa inyo, no? Ang nakasaad dito, no? Ano nga ba ang maibibigay natin ng mga tao bilang kapalit sa kaluluwa natin, no? Ano nga ba ang kaya nating ibigay, di ba? Kalimutan natin yung sarili natin para sa kaligtasan ng kaluluwa natin, di ba? Kalimutan natin yung mga makamundong hilig natin. Kalimutan natin yung pagnanasa natin sa mga bagay-bagay. Kalimutan natin ang pagpapasaya sa katawang lupa natin, di ba? Kalimutan natin lahat yan. Kapalit ng kaluluwa natin, yan ang maibibigay natin, di ba? Tapos, sabi dito sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14, "Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." Diba? Nakasaad nga dito,
Kung gusto natin ng kaligtasan, no? Pumasok daw tayo sa makitid, makipot na daan dahil tulad ng sinabi ko, hindi madali ang daan papunta doon sa kingdom ni God. Napakahirap, ang dami mo pang pagsubok na kailangang ipasa. Ang dami mo pang dadanasin na spiritual warfare, di ba? Ang dami pang mga hamon ng buhay, ang dami pang mga problema ang darating sa'yo bago ka makarating doon sa kingdom ni God. Anong sabi dito? Enter the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. Yung madaling daan, yung malawak na daan, madaling pasukin, no? Lahat nakakapasok sa itong malawak at saka mabilis at madaling daan na ito, no? Madaling pasukin, pero ito ay magdadala sa atin sa pagkasira. Pagkasira na ang buhay natin, di ba? Pagkasira ng kaligtasan natin, mawawalan tayo ng kaligtasan. Pero ang nakasaad dito, yung makipot at makitid na daan na yon na gusto nating pasukin kapag tayo ay nakapasok, kapag tayo ay nakarating doon sa dulo, di ba? Kung tayo ay narating natin yung finish line na ipasa natin yung mga pagsubok natin, lumaban tayo sa mga hamon ng buhay natin, na ipasa natin ito hanggang dulo, di ba? Hanggang sa finish line. Makakamtan natin yung buhay na walang hanggan, di ba? Nakalagay dito, leads to life, di ba? Magdadala ito sa atin ng kaligtasan, magkakaroon tayo ng kaligtasan. So meaning, ang ibibigay sa atin ni God ay buhay na walang hanggan. Doon ang punta natin sa kaharian ng Diyos. Yan ang nakasaad dito. Kaya dito pa lang sa scripture, no? Patunay na hindi talaga madali ang daan papunta sa kaligtasan. Hindi madali ang daan papunta doon sa kaharian ng Diyos dahil napakakitid ng daan, no? Na kailangan talaga natin na pagsikapan na pasukin ang daan na yon kung gusto natin na magkaroon ng eternal life, no? Huwag tayong magpapadistract sa mga pagsubok, huwag tayong magpapadistract sa mga kaaway natin na gusto tayong pabagsakin, no? Gusto tayong hilahin pababa para tayo ay magkasala muli. Kasi talagang given na yan na kapag tayo ay anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos, kung tayo ay totoong follower ni Jesus Christ, no? Talagang si Satan talaga gagawa ng paraan, no? Uutusan niya yung mga demons niya, yung mga alagad niya para tayo ay pahirapan, para tayo ay mapagod sa buhay natin, no? At bumalik tayo sa paggawa ng kasalanan, no? Para hindi natin marating kung ano man yung ninanais natin na kaligtasan, no, na gusto natin makarating doon sa kaharian ng Diyos. Gusto ni Satan sumuko tayo sa hirap ng buhay na dinadanas natin sa lupa para gumawa tayo ulit ng kasalanan, no? Para masadlak tayo ulit sa kadiliman ng buhay natin. Hindi natin makamtan yung kaligtasan na inaasam-asam natin. Yun talaga ang purpose, eh. Yun talaga ang purpose ni Satan kung bakit pinapahirapan niya ang buhay ng mga Christian dito sa mundo, no? Grabe talaga ang pagsubok, grabe ang distraction, grabe talaga ang dadanasin niyo kapag kayo ay totoong Christian, totoong alagad ng Diyos, no? Hindi madali, guys, hindi madali. Kailangan niyo lang ng lakas ng loob, no? Kailangan niyo lang maging matapang, maging matatag sa hamon ng buhay, at kailangan talaga ng mahigpit na pananampalataya natin sa Diyos, kasi kung wala yon, no, talagang hindi natin maipasa yung mga pagsubok natin, hindi tayo makakarating sa finish line kapag wala tayong matibay at mahigpit na pananampalataya sa Diyos, no? At saka anong sabi dito sa John chapter 12 verse 26 naman, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me, di ba? Kung tayo daw ay magsisilbi kay Jesus Christ, no, kailangan sundin natin siya. Sundin natin kung ano yung mga steps niya, kung ano man yung mga hakbang na ginawa niya dito sa mundo, di ba? Ano nga ba yung characteristics ni Jesus Christ? Ano nga ba yung mga ginawa niya dito, di ba? Hindi siya makasarili, tulad ng sinabi ko, si Jesus Christ noong nandito siya sa mundo, nung nagkatawang tao siya, di ba? Hindi siya nagpunta dito para magpakasaya, di ba? Ang ginawa niya ay nagturo siya ng mga salita ng Diyos sa lahat ng mga tao, no? Para maliwanagan ang isip ng bawat isa na nakikinig sa kanya, no? Nakikinig ng mga salita ng Diyos na itinuturo niya sa mga tao, no? Kasi hangad niya na magkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Yun talaga ang purpose niya kung bakit andito siya sa mundo, para
magkaroon ng kaligtasan ang mga tao, no? Para tubusin ang mga tao sa mga kasalanan na nagawa natin, no? Para tubusin tayong lahat sa mga kasalanan na nagawa natin, no? Hindi siya nandito para magpakasarap, hindi siya nandito para magpakasaya, di ba? Hindi siya makasarili. At saka, hindi siya judgmental, di ba? Wala siyang kasalanan. Namumuhay siya ng naaayon sa salita ng Diyos. Kaya dapat, kung tayo ay totoong follower ni Jesus Christ, kung tayo ay nagsisilbi kay Jesus Christ, kung tayo kiniklaim natin sa sarili natin na anak tayo ng Diyos, dapat sundin natin si Jesus Christ kung sino siya, ano yung ginawa niya dito sa mundo nung nandito pa siya, kung ano yung pag-uugali niya, no? Doon natin mapapatunayan sa mga tao na tayo ay totoong anak ng Diyos kung tayo ay true follower ni Jesus Christ, di ba? At saka nakasaad dito sa 1 Peter chapter 2 verse 21, no? For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you should follow in His steps, di ba? Nakalagay dito, tayo nga daw ay tinawag tayo para sundin natin si Jesus Christ, no? Maging true follower tayo ni Jesus Christ, no? Kasi siya mismo, di ba? Si Jesus Christ din, nagdusa siya para sa atin, di ba? Ano bang kasalanan niya? Wala siyang kasalanan, pero nagdusa siya dahil sa mga kasalanan natin, di ba? Nagsakripisyo siya para tubusin ang mga kasalanan nating mga tao, di ba? Sinacrifice niya yung sarili niya para sa atin, samantalang kung tutuusin wala siyang kasalanan, tayo ang may kasalanan, di ba? Tinubos niya ang mga kasalanan natin, kaya tayo din ng mga tinawag, no, na tinawag ng Diyos, no, dapat sundin natin si Jesus Christ, di ba? Kailangan ipasa natin yung mga pagsubok natin, di ba? Kailangan maging matatag tayo, maging matibay tayo sa mga pagsubok, sa mga hamon ng buhay na haharapin natin bilang isang totoong anak ng Diyos, no? Paano nga ba maging totoong alagad ng Diyos, no? Kung tayo ay true disciple ni Jesus Christ, no? Kung tayo ay totoong alagad ng Diyos, no? Anong sabi dito? Sabi dito sa John 13, chapter 34, verse 35, no? A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples if you have love for one another, di ba? Ang kautusan dito, no, bagong kautusan dito ni Jesus Christ, no, na kailangan nga daw magmahalan tayo, no? Bawat isa sa atin magmahalan tayo, ipakita natin yung pagmamahal natin sa bawat isa sa atin, no? Kahit nga kaaway natin, kailangan nating mahalin, ipag-pray natin sila kahit na hindi sila natutuwa sa atin, kahit galit sila sa atin, pakitaan pa rin natin sila ng maganda. Ipag-pray natin, doon natin maipapakita na mahal natin yung kapwa natin, mahal natin kahit yung mga kaaway natin, no? Para daw sa pamamagitan nito, kapag nagmahalan daw tayo, mahal natin ang bawat isa sa atin, doon natin maipapakita sa lahat na tayo ay tunay na alagad ng Diyos, di ba? Kapag nagmahalan tayo, kapag may pag-ibig at pagmamahal tayo sa kapwa natin, doon natin mapapakita sa lahat, doon natin mapapatunayan na tayo ay totoong alagad ng Diyos, kasi yun ang kaloob ng Diyos sa atin, na magmahalan tayo, huwag tayong magsiraan, kundi magmahalan tayo bawat isa sa atin, no? Doon pa lang patunay talaga na hindi talaga madali ang buhay ng isang totoong Christian, no? Hindi talaga madali ang buhay ng true follower ni Jesus Christ, no? Kasi sa dami ng mga pagsubok, kung hindi ka matatag, kung hindi ka matibay, no? Talagang hindi ka makakarating sa finish line. Susuko at susuko ka sa dami ng problema na kakaharapin mo, sa dami na ang spiritual warfare, sa mga pahirap ni Satan at saka yung mga demons niya sa buhay ng bawat Christian sa mundong ito. Kung hindi ka matibay, kung hindi ka matatag, kung wala kang mahigpit na pananampalataya sa Diyos, no? Susuko at susuko ka. Hindi ka makakarating sa finish line, no? Yung ibang Christian na kiniklaim nila sa mga sarili nila, Christian sila, anak sila ng Diyos, no? Pero namumuhay sila ng normal, no? Ang pamumuhay nila ay katulad lang din ng mga unbelievers. Hindi kayo totoong Christian kung ganyan ang buhay nyo, no? May mali sa lifestyle nyo. Kailangan yung i-check kung ano yung pamumuhay nyo, kung ano yung lifestyle nyo. Kasi hindi porket may pananampalataya ka sa Diyos, ay masisave ka na, no? Hindi porket nagtiwala ka sa finished work ni Jesus Christ sa cross. Hindi lang yun ang basihan ng kaligtasan, no?
yung iba na mga Kristiyano, ito lang yung pinaniwalaan nila, yung nasa Ephesians chapter 2 verse 8, no? For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast, di ba? Kaya yung iba, paisi-isi sila sa buhay nila, no? Kasi ito ang pinaniwalaan lang nila na sa pamamagitan ng pananampalataya or sa pamamagitan na ang magtiwala sila doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross ay masisave na sila. Yun lang ang pinaniwalaan nila, kaya paisi-isi lang sila sa mga ginagawa nila, patuloy pa rin sila sa mga earthly desires nila, patuloy pa rin sila sa mga worldly passions nila, kasi ito lang yung pinaniwalaan nila na mananampalataya lang sila sa finished work ni Jesus Christ sa cross ay masisave na sila, no? Totoo yan na kailangan po talaga natin na manampalataya doon sa finished work ni Jesus Christ sa cross na yon, dahil doon sa ginawa ni Jesus Christ na yon na namatay siya sa cross, no, nagsacrifice siya, namatay siya sa cross. Yun talaga ang daan para sa kaligtasan natin, basta maniwala tayo doon sa finished work niya, kasi yun naman talaga yun talaga ang nakaligtas sa atin, kasi nga siya nga ang tumubos sa lahat ng mga kasalanan natin, di ba? Binayaran nga niya ang lahat ng kasalanan natin, kaya kailangan nating manampalataya doon, kailangan nating magtiwala sa finished work ni Jesus Christ sa cross, dahil doon talaga tayo naligtas. Yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross na yun, yung finished work niya sa cross na yun, yun talaga ang nakapagligtas sa atin. Pero hindi nagtatapos doon ang proseso ng kaligtasan, di ba? Kasi nakasaad nga dito sa James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead, di ba? Kailangan nating manampalataya, pero kailangan samahan natin ng aksyon, di ba? Paano ka naman maliligtas kung nanampalataya ka nga sa finished work ni Jesus Christ, na dahil doon sa pagkamatay ni Jesus Christ sa cross na yun ay maliligtas tayo, pero patuloy ka naman sa paggawa ng kasalanan, di ba? Patuloy ka naman sa mga earthly desires mo, patuloy ka sa mga worldly passions mo, at saka hindi ka naman gumagawa ng tama, di ba? Paano ka maliligtas? Kailangan mo nga ng action, di ba? Number 1 na example dito, no? Yung ginawa ni Father Abraham, di ba? Si Abraham ay righteous ito, di ba? Si Abraham ay may pananampalataya sa Diyos, di ba? Dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, nagtiwala siya sa Diyos, no? Pinagkatiwala niya yung kaisa-isa niyang anak na si Isaac, di ba? Inoffer niya kay God sa altar, di ba? Inoffer niya si Isaac sa altar dahil naniniwala siya, nanampalataya siya sa Diyos, no? May tiwala siya sa Diyos, kaya ang ginawa niya, sinunod niya si God, inoffer niya yung kaisa-isang anak niya doon sa altar. Doon pa lang, patunayan ni God kung gaano kalaki ang tiwala or pananampalataya ni Abraham sa kanya. Yun ang naging dahilan para tawagin siya ni God bilang friend, di ba? Dahil sa pananampalataya niya, sinamahan niya ng aksyon. Yun ang complete na pananampalataya, yung naniwala siya sa Diyos, sinamahan niya ng aksyon, di ba? Kailangan natin ng aksyon, kasi tulad ng nakasaad dito, faith by itself without action is dead, di ba? Kung ang pananampalataya na walang kasamang aksyon ay parang patay na pananampalataya, di ba? At kailangan natin ng gawin nating banal ang mga sarili natin, dahil hindi tayo makakaakyat doon sa langit kapag hindi tayo maging banal, kasi ang requirements nga para makaakyat tayo doon sa kaharian ng Diyos ay kailangan nating gawing banal ang mga sarili natin, kasi nakasulat yan sa scripture. Sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, no? But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy, di ba? Kasi nakalagay dito, siya daw na tumawag sa atin ay banal. Sino ba siya? Si God, di ba? Si God na tumawag sa atin ay banal siya, kaya kailangan din nating maging banal sa lahat ng mga ginagawa natin. Kailangan natin maging genuine, di ba? Kailangan maging pure tayo sa lahat ng ginagawa natin, di ba? Huwag tayong magpaka-ipokrita, huwag tayong ipokrito. Kailangan natin maging genuine sa lahat ng ginagawa natin. Maging banal tayo, kailangan malinis ang hangarin natin, malinis ang intensyon natin sa lahat ng mga ginagawa natin, dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay banal siya. Kailangan nating maging banal, kasi
hindi tinatanggap sa langit ang hindi banal, di ba? Kasi nakasulat sa scripture, be holy because I am holy. Di ba si God ito? Kailangan natin maging banal kasi ang Diyos banal siya. Hindi pwedeng makasama doon sa heaven ang hindi banal dahil banal si God, di ba? Kaya kailangan nating panatilihing banal ang mga sarili natin, di ba? At saka anong nakasaad dito sa Revelations chapter 21 verse 27? Ang nakalagay dito, no? Nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. O nakasaad nga dito na wala nga daw mga marurumi or wala nga daw mga makasalanan ang makapasok doon sa kingdom ni God, di ba? Wala daw makakapasok doon na gumagawa ng kahihiyan or gumagawa ng kalukuhan sa mundong ito, no? Kung kayo, nung namumuhay pa kayo sa mundong ito, gumagawa kayo ng kahihiyan na labag sa kautusan ng Diyos, gumagawa kayo ng kalukuhan, gumagawa kayo ng panlilinlang laban sa kapwa ninyo, no? Asahan na ninyo na hindi kayo makakarating doon sa kaharian ng Diyos kasi ang nakasulat nga dito, wala daw makasalanan, wala daw mga maruming tao or makasalanan na tao ang makakapasok doon sa kaharian ng Diyos, no? Kung di, iyon lang daw mga tao na ang pangalan nila ay nakasulat sa Lamb's Book of Life, di ba? May libro doon sa heaven na nakasulat ang mga pangalan ng mga tao na magkakaroon ng kaligtasan, no? Kaya yun lang daw ang makakapasok sa heaven. Kaya pasalamat tayo, no? Napakaswerte natin kung ang pangalan natin kasama doon sa Lamb's Book of Life, di ba? Kasi sigurado na ang kaligtasan natin. Sigurado na makakapasok tayo doon sa kaharian ng Diyos, no? Kaya doon pa lang guys, no, sa mga Bible verse na binasa ko ay hindi madali ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Hindi pa easy-easy ang buhay ng isang totoong Kristiyano. Hindi madali, sobrang hirap, sobrang dami ng pagsubok na kailangan yung ipasa. Sobrang dami ng pahirap na nagagawin ni Satan sa mga buhay nyo para sumuko kayo. Sumuko kayo sa paggawa ng kabutihan para sukuan ninyo ang pananampalataya ninyo sa Diyos. Yun talaga ang purpose ni Satan. Kaya hindi madali. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo na hindi madali dahil ilang years na akong nakikipaglaban dito sa mga spiritual warfare na to, no? Ilang years na akong lumalaban sa hamon ng buhay. Ilang years na akong lumalaban sa mga pagsubok na dinadanas ko sa araw-araw dahil sa projection ni Satan at yung mga demons niya, yung mga alagad niya sa buhay ko dahil nga pinapahirapan nila ako dahil gusto nila akong sumuko sa buhay, gusto nila akong sumuko sa pananampalataya ko sa Diyos. No? Gusto nila na muli akong gumawa ng kasalanan. Gusto nila ay masadlak ulit ako sa kadiliman ng buhay ko na overcome ko na, no? Na ihiningi ko na ng tawad kung ano man yung mga kasalanan na nagawa ko noon, no? Kaya yun talaga ang purpose para hindi kayo makarating doon sa finish line. Hindi ninyo makakamtan yung eternal life na promise ni God sa mga tao na totoong nagmamahal sa Kanya, sa mga tao na totoong alagad niya, no? Hindi kayo makakarating sa heaven kapag hindi nyo na ipasa yung mga pagsubok nyo dito sa lupa. Kung hindi kayo lumaban sa hamon ng buhay ninyo, hindi nyo mararating yung kingdom ni God. Maniwala kayo sa akin, guys. Kaya dapat talaga, bawat kilos natin sa mundong ito, no? Bawat mga hakbang na gagawin natin, no? Magbabase tayo sa salita ng Diyos, di ba? Magbasa tayo ng scripture. Kasi ang salita ng Diyos, katotohanan, ito ang guide natin para hindi tayo magkakamali muli, para hindi tayo makagawa ng kasalanan na labag sa kautusan ng Diyos. Scripture talaga ang natin, ang pinaka-guide natin sa buhay natin na ito para huwag na tayong magkasala muli, para makamtan natin yung inaasam-asam natin na eternal life someday at makarating tayo doon sa kaharian ng Diyos, no? So yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.